Magandang araw. Ako po si Marcus Rudy Ragyat. Ito po ang aking daily devotions ngayong May 9. Pain and pressure are gifts. Jehoahaz na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa 2 Kings chapter 13 verse 1 to 5. Sabi po ay, Jehoahaz king of Israel. In the 23rd of Joshua son of Ahaziah king of Judah, Jehoahaz son of Jehu became king of Israel in Samaria, and he reigned 17 years. He did evil in the eyes of the Lord by following the sins of Jeroboam son of Nebat, which he had caused Israel to commit, and he did not turn away from them. So the Lord's anger burned against Israel, and for a long time he kept them under the power of Hazael, king of Aram, and Ben-Hadad his son. Then Jehoahaz sought the Lord's favor, and the Lord listened to him, for he saw how severely the king of Aram was oppressing Israel. The Lord provided a deliverer for Israel, and they escaped from the power of Aram. So the Israelites lived in their own homes as they had before. Sa verse na ito, makikita natin si Jehoahaz at ang Israel na dumaan sa matinding oppression dahil sa kanilang kasalanan. Pero sa gitna ng pressure at paghihirap, doon sila nagsimulang tumawag sa Diyos. At ang first teaching is, cherished sin attracts curses and judgment. Patuloy na ginawa ni Jehoahaz ang mga kasalanang ginawa ng mga naunang hari. Hindi niya iniwan ng mali, pinanatili niya ito. At dahil dito, dumating ang oppression at judgment. Ganito rin sa atin. Kapag may kasalanan tayo, alam na mali, pero patuloy natin kinakapitan, eventually may consequence itong dala. Ang sin na cherish natin ay unti-unting sumisira sa peace, direction at relationship natin sa Diyos. Pangalawa, pain and pressure are gifts from God. Ito ang mahirap tanggapin minsan, pero ang pain at pressure ay pwedeng gamitin ng Diyos para gisingin tayo. Kung walang pressure, baka hindi tayo nilapit sa Diyos. Kung walang struggle, baka manatili tayong comfortable sa maling direction. Hindi ibig sabihin na gusto ng Diyos tayong saktan, pero kaya niyang gamitin kahit ang mahihirap na sitwasyon para ilapit tayo sa Kanya. Minsan ang pressure ang dahilan kung bakit tayo nagiging dependent sa Diyos. Ang last teaching, God listens to those who seek His favor. Nung tumawag si Jehoahaz sa Diyos, nakinig ang Diyos sa Kanya. Sa kabila ng failures at kasalanan nila, hindi bingi ang Diyos sa taong tunay na naghahanap ng Kanyang tulong. At ito ang hope natin. Kahit gaano tayo kalayo, kapag lumapit tayo sa Diyos ng sincere, handa siyang makinig. Ang devotion na ito ay paalala na hindi lahat ng pain ay useless. Minsan, ang sakit ang nagtuturo sa atin na bumalik sa Diyos. So ngayon, kung may pressure or struggle tayong pinagdadaanan, huwag nating isipin agad na iniwan na tayo ng Diyos. Maaaring ginagamit niya pala ito para hubugin tayo, gisingin tayo at ilapit tayo sa Kanya. At sa gitna ng lahat, tandaan natin ito. Nakikinig ang Diyos sa mga taong tunay na lumalapit sa Kanya. Yun lamang.